Good day mga Kabags TV. Ayan, so gamit natin ngayon itong ating motorcycle na Honda Beat. At kinuha natin ito dito sa may Taguig. Ayan, so lugar natin ngayon, kasalukuyan po tayo nandito sa may Arca South. At babiyahe po tayo papunta ng Manila. Gamit po natin itong ating Honda Beat. Ayan. At eto, oras natin mga Kabags TV, mga nasa around 4:30 na ng hapon. Ayan, at palubog na rin po si Haring Araw at dito sa may Arca South. Kung mapapansin natin, ang daming mga namamasyal. Karamihan dito mga estudyante, mga nagpa-practice ng kanilang mga activity sa school. So ito yung magandang lugar na tagpuan nila. At ayan, dito sa may area naman na ito, magandang maglaro. Yun, so nakikita ko mga naglalaro sila dito ng mga volleyball. Okay, so biyahe po tayo papunta ng Manila. At kwentuhan po muna tayo. So pagkukwentuhan natin itong ating Honda Beat mga Kabags TV. Ayan, so itong Honda Beat natin mga Kabags TV ay 4 na taon na po sa atin. At kahit na po ang tagal na niya at ang dami na nang naging problema o naging sakit, ay hindi ko pa rin siya binibenta. At wala naman akong planong ibenta mga Kabags TV kasi sayang. At medyo rush hour na mga ganitong oras mga Kabags TV. So habang nasa biyahe tayo, magkwentuhan lang muna tayo. So itong motor natin, ito yung ikinukwento ko doon sa mga una kong vlog na wala sana akong planong magmotor, pero dahil sa kailangan at pandemic, ayan, kumuha tayo ng motorcycle. At itong motorcycle na yan, ito ang ating napili. Bakit? Kasi una maliit lang siya. Dahil kumuha ako ng motorcycle mga Kabags TV nang wala po akong lisensya, pero meron ako student permit. Ayan. So habang pandemic noon at wala akong masakyan, so napag-isip-isip ko na kahit natakot ako magmotor, gano'n naman kasi kalimitan yung iba, yung mga hindi nagmumotor pa, puro kalimitan negative yung naiisip pagka nagmumotor, na kesyo baka ganun na mangyari kasi dalawa lang yung gulong. Pero lately na-realize ko kung gaano ka-importante itong motorcycle, no? Ingat lang talaga sa pagmamaneho. At yun na nga, nung napagplanuhan ko na kumuha na itong motorcycle, nag-ipon tayo mga Kabags TV. So ang cash nito nasa 67,000 or 68,000 mga Kabags TV yung kuha natin dito. At yung pera na yon ay inipon natin sa loob ng mga 3 to 4 months. Ayan. So cash po natin kinuha itong ating motorcycle kasi ayaw ko po na maghulugan. Kasi naisip ko naman na kahit pa paano nakaipon naman. At ayun, dun sa buwan o panahon na hinintay natin ay kaya pa namang maghintay para makaipon ng ganong halaga. At nakabuo tayo ng 68,000 plus yun. At yun na nga, una muna kumuha tayo ng student permit. So magkano lang naman yung 1,000. After makakuha ng student permit, pumunta na po tayo sa may 10th Avenue at nagtingin-tingin ako doon ng motorcycle. Pero nakatingin lang talaga ako sa mga Honda Beat. So napakarami ng Honda Beat doon. So hindi ko alam kung alin sa kanila yung pipiliin ko. Ngayon ito, parang hindi ko alam. Parang tinatawag niya ako mga Kabags TV. Ganun. So nung pagdating ko dito, yun na nga, sabi ko ito na yung kukunin ko. At yun na, ang pakiramdam ay ang sarap ko. Kasi first motorcycle natin ito mga Kabags TV, itong Honda Beat. At napakatagal kong gustong magkaroon ng motor pero natatakot akong magmotor, kaya ayaw kong kumuha ng motor. Diba?
Pero dahil sa kailangan ko ng magmotor, kaya kumuha na tayo ng motor kahit na hindi pa ako marunong magmotor. Ayan. Yun, tama po yung narinig nyo mga Kabags TV. Kumuha po tayo nitong Honda Beat. Hindi po ako marunong magmotor. Okay? So, mag-isa lang po ako pumunta dun sa ano, sa may Caloocan 10th Avenue. Malapit po yun sa may Grace Park. May Honda Mardon. Doon po ako kumuha. Mag-isa lang ako kasi gusto ko yung walang bubulong sa akin. Noong time kasi na yun, ano eh, wala mo talaga akong kasama nun at pagkakataon na rin para makakuha ng motorcycle at napag-isipan na natin na ng buong buo. Kaya yun, pumunta na tayo doon kahit wala tayong kasama. Nag-commute lang, siyempre. Tapos, nung kinuha natin itong motorcycle mga Kabags TV, dahil nga hindi ako marunong magmotor, ang ginawa natin, dahil malapit lang naman ako doon sa Caloocan 10th Avenue, ay nakisuyo ako doon sa pinagbilhan ko na kung pwede sila yung mag-drive at pagdating na lang doon sa amin, ako na po yung gagamit. So hindi naman ako ganun katalaga naka zero knowledge pagdating sa pagmumotor, pero syempre nakakatakot. Pero kaya ko siyang patakbuhin kasi maliit lang naman ito eh. Kaya ko siyang patakbuhin. Pero nakakaba na yung tipong pag may dumaan, di mo alam kung anong gagawin. Makukonfuse ka na ba? First time pa naman yun eh, syempre. So ang ginawa ko noon, napakabagal ng takbo ko noon kasi pagkahatid sa akin, hindi na ako nagpahatid mismo doon sa pinaka lugar namin eh. Kumbaga doon lang sa may kantuhan, tapos ako na ang gumamit papasok doon sa loob ng aming lugar. So yun, at ligtas naman tayo nakarating kahit napakabagal ng takbo natin. Yung dalawang paa natin nakababa habang tumatakbo. At hanggang sa nakarating na tayo. At ayun, ipinay ko ito dun sa atin. At syempre, hindi pa rin makapaniwala na meron na tayong motorcycle. Grabe kasulit ang paghihintay, ang pag-iipon, diba? Hindi man ito yung masasabi nating motorcycle na pangmalakasan ba, kasi itong motorcycle na ito ay pang budget mate. Ayan, pang masa, kasi tipid na nga ito, maliit pa. Pag maganitong traffic talagang lusot yan ng lusot, kaya panalo ito. So yun, after nga mga Kabags TV na magamit natin at makuha itong motorcycle doon sa bahay, madala natin doon. Dahil nga sa naka-student permit pa lang ako at hindi pa ako marunong doon sa loob ng compound, doon po tayo nag-practice araw-araw, umaga, hanggang abutin tayo ng gabi. Paikot-ikot lang ako doon, no? At hanggang sa nag-aasikaso tayo ng license. At ayun na nga, hanggang sa nakakuha na tayo ng license. At nagkataon na yung mga kapitbahay natin kasi may mga motorcycle din sila. Nag-rides po kami noon mga Kabags TV. So napunta kami noon sa may Antipolo. At mga kasama ko, mga kapitbahay ko lang, siguro mga nasa 7 kami na mga nakamotor. Tapos may mga angkas pa sila. Ako may angkas din ako noon, kapitbahay namin na lalaki. Tapos mayroon na rin ako top box sa likod. So ginawa namin doon, nagambagan kami. At yung pagkain, yung ulam, nilagay doon sa may box nung sa akin. Saktong sakto, parang alam mo sinukat. At yun, sila yung nag-guide sa akin kasi nakakabay ba kasi yung pakiramdam na mag-motor ka sa loob ng compound. Pag lumabas ka na at kasabay mo na itong mga nagmumotor, dami mga sasakyan, mga stoplight na di mo maintindihan. Kasi ang dami kong naging experience talaga, hindi maiwasan yan. Lalo na sa pagdating sa stoplight, ayan.
Kasi minsan di mo napapansin, nakapokus pa sa pagmumotor mo, lumalampas ka na pala, tapos may naghihintay sa'yo sa kabila, ayun, alam na. So yun yung mga charge to experience ba na kasama talaga sa pagmumotor, at di talaga maiwasan yun. Kahit yung pagmumotor ko nang makapasok ako sa expressway, hindi naman totaling nakalusot at tinatakbo natin yung motor doon. Kumbaga parang nandun na tayo sa may kanyang talampakan ba, ngayon ganon, no? Papaangat na tayo, buti may nagbusina sa atin. Baguhan pa lang din ako ng motorcycle rider at pupunta sana ako nung Laguna, at naka motorcycle tayo. Mag-isa lang ako nung Manila, doon ako makyat kasi dumaan ako ng Rojas Boulevard doon diretso, may pinakadulong-dulong, may pangat doon. Ay bawal naman doon expressway, hindi ko rin napansin kasi ang isip ko nakabukus ako sa mga katabi ko, kasabayan ko, tsaka yung mga daan. Hindi ko napansin yung signage pala, ang ano na pala yun, ang expressway na yun. Kasi minsan kasi may mga paangat ba na tuloy na kakalito. Hindi mo alam kung expressway ba yun o hindi. May signage naman, pero siyempre may mga ganun kasi na paangat na hindi pala siya padiretso, pakaliwa pala or pakanan yun. Grabe ang layo ng ikot, diba? At yun, kasi sa mga karanasan natin kasama itong motorcycle na yun. At hindi lang yan. So itong motorcycle na ito, pinakamalayo na natin na ito ay sa Baguio, diba? Mag-rides ka ng Baguio ng gabi, ang tindi nun. At hindi lang yan, so kung mapapansin nyo itong motorcycle na ito, kadami ng hindi original sa kanya, no? So pagpagas lang muna tayo. Unleaded po. $100 lang po. Unleaded. 100 lang po. Yan, motorcycle natin. Palitin na po yung battery na ito. Kaya ayan, tamang padyak-padyak lang muna tayo rito. Tamang sipa-sipa muna. Asang sipa lang naman yan. Kasi katagalan ng motor na ito, halos hindi lang naman na siya 4 years. Parang mahigit 4 years na to. Pero ako to 2020, 2024 na ngayon, parang mga 2019. Sa pandemic yan mga Boys TV. Ayun, so mapapansin nyo mga Kabags TV, itong motor natin, napakarami ko nang pinagagawa dito. Ang dami ko nang pinalikot. Pinalikot ko na dito yung tambucho na ito. Pinalitan natin ng MT8, ayan. At mga Kabags TV, nung nagpalit tayo ng panggil, ng tambucho, ayun. Maganda, iparimap nyo. Kasi pumupugak pag hindi naparimap. So depende siguro. Kasi kailangan kasi siya i-reset or iparimap. Kasi parang nag-iiba yung
hangin niya, yung process ng pagdaloy ng sa system ng motorcycle na ito nung napalitan ng tambucho, kasi mas lumaki kasi ang butas nung napalitan ng MT8. Mas lumakas siya, mas umingay, so mas malakas yung hangin na inilalabas niya or binubuga niya, kaya nag-iba yung program. So dahil hindi na nakaprogram sa kanya, ang nangyayari ayun, pumupugak. At ang dami kong ginawa para lang malaman kung ano ba talagang dahilan at maayos. Ang kailangan lang pala is i-remap. Ayan, so itong remap na ito ay naabot na to ng isang buwan mahigit, magdalawang buwan na yung huli kong i-remap. At ito, hanggang ngayon okay na okay pa rin. At traffic mga Bogs TV, wala pa tayo sa Esmeña Highway. So yan, tuloy pa rin natin ang kwentuhan. At sana hindi agad malubat ang ating GoPro Hero 4. Binili natin sa Grace. Ay, saan ba yun? Second hand lang naman to mga Kabags TV. Yung sa bilihan ng cellphone, yung maraming gadgets, doon ko ito binili. So yun, so tuloy tayo sa mga Kabags TV sa ating kwentuhan dito sa ating motor. So yung panggilid na ito, nagpalit na rin tayo. Pinalit natin dito Yaris 8, pero hindi siya fully set. Meron lang tayo mga pinalitan doon, kagaya ng drive face, pulley, clutch bell, ayan. Marami. Parang iniwan ko lang dito yung torque drive, kasi parang wala man torque drive nung time na yon ng RS8. Hindi ko alam kung ngayon ba meron. Teka, tingnan natin lumusot ko. Pati ating busina, ang cute. Malakas to eh, naka yung orange. Tawag sa orange na. Basta kulay orange yung ano na ito, yung kanyang beep yung horn. Ayan, pinalitan ko na rin eh, kaya lang siguro ay short circuit o kung ano man nangyari, kaya napaus. Napaus. Mga Kabags TV, isang buwan po itong na-stock. At ngayon ko lang po ito nakailabas. At dadalhin natin sa Manila. Doon po natin kinuha sa may Taguig. Ayan. Ay, side mirror, pinalitan natin mga Kabags TV. Puso kasi ewan ko ba, pati ako nadadamay sa kakabili ng kung ano-ano. Ang totoo hindi naman importante, tatakbo rin naman. Pero ewan ko, parang kasi itong motorcycling nito parang laruan ko na eh, no? Kasi nung bata pa lang ako, mahilig ako sa motor, pero takot ako magmotor. Ano ba yun? Pero dahil sa kailangan mo ng magmotor, kaya bumili ka ng motor kahit hindi ka pa marunong magmotor. At ngayon, eto. So dalawa na yung ating motor. At kagaya nga naman sana ikwento ko, yung isang motor natin na bagong bili, plano natin i-swap sa big bike kung mabigyan tayo ng pagkakataon. Kaya kung hindi, okay lang. Ang importante, hindi utang. Second hand lang yung mga Kabags TV kung kukuha tayo. Okay. So hanggat maaari at hindi naman kailangan, hindi ako maglulong. Kung may kailangan, ganitong mga bagay, ayan, kung kayang ipunin. Kung hindi pa naman kailangan talagang i-loan, ayan. Kaya sa mga pamilyar dito sa daan na ito, ayan, so ito po yung papasok ng Osmeña Highway. Maganda dito pagka madaling araw, kasi paglampas mo rito, alam na hanggang dulo na yun. Kaya lang ngayon
matraffic. Si rush hour. Ang tipid ng motorcycle na ito mga kabags TV. Hindi siya ganun kabilis. Kagaya dun. Grabe naman yun. Ano lang siya, kasi ako takbang 60 lang ako mga kabags TV, 70 or 80. At ang totoo niyan, hindi talaga ako marunong sa motor. Kapagawa lang ako sa mga shop kung ano yung gusto ko mangyari. Ito nga, halos hindi ko na ito na-asikaso. Pero kung mayroon tayong time at budget, ayan, papapugiin natin ito. Diba? So, bumubomba ako mga vlog TV, no? Kasi yung tambucho natin medyo maingay. Yeah. Pero pasok yan ha, hindi yan bawat. Pasok yan sa decibel. Itong tambucho natin, tagal na rin ito. May kitang taon na rin ito eh. Magka 2 taon na rin ata. At naglagay na rin tayo or nag-refill na rin tayo dyan ng fiber foam. Ang maganda kasi dito sa may MT8, meron siyang tornilyo na pag tinanggal mo, matatanggal na yung tip niya. Hindi mo na kailangan i-grinder para o palitahan yung nandun sa loob. Kung sunog na yung mga fiber foam, dito pwedeng i-rip mo, i-repack mo lang siya, tatanggalin mo lang yung tip niya. Gamit lang yung mga alin. Pero siya kadali. Abak, okay ah. Walang traffic ngayon ah. Dire-diretso ah. Ayaw ko lang daw sa magpad ako na. Ayan, so itong motorcycle na ito, kahit ang tagal na. Ayun. Naririnig ng mga Mags TV yung busina. So mayroong malakas, mayroong mahina. Malakas talaga dapat to. Wiring lang siguro. Kung magkataon, pagawa natin. Itong gaming ano eh, kung may budget, gaming ano no, project motor or laruan. Kasi para sa akin, para talaga itong laruan eh, kasi ang liit. Kumpara mo doon sa Borgman, ang laki. Ano kasi mga kabags TV, iba yung pakiramdam pag nakasakay ako sa Borgman. Ang laki kasi noon. Kapag sumakay ka sa Borgman, kung mapansin mo, itong ulo ng mga nakikita mong nasa unahan natin nakamotor, pantay-pantay. Pag nakasakay ka doon, parang nasa ibabaw ka. Parang angat yung ulo mo sa kanila. Parang nangingibabaw ka. Ganun. Kasi ang taas ng upuan nun eh. At saka basta ang taas ng pagkakagawa sa kanya. Pero abot ko naman. Tapos basta iba yung pakiramdam pagka Borgman yung gamit. Tapos iba rin yung pakiramdam pagka ganitong mga Honda Beat yung gamit na maliliit. Kasi iba rin yung pakiramdam mga kabags TV pag nakakotse ka. Iba. Eh hindi pa natin na-try yung 400cc. Pakiramdam ko talaga iba rin ang pakiramdam daw. Ang iniisip ko lang kung anong may naging takbuhan ko para pag nasa expressway tayo, kasi takbuhan ko lang talaga na 60, 70 or 80. Ayan, may naangkasan na tayo ang takbo ay 150 sa motor, 400cc sa expressway. Ay naku, grabe talaga. Nandun siya, nagdodrive lang siya dun sa unahan, tapos ako nandun sa likod niya, angkas niya ako, nagdadasal. Ganun po ang nangyayari. Ewan ko, kasi may mga rider kasi na ang bibilis talaga magpatakbo. Matutuwa sila sa ganun. Tapos bigla silang lulusot. Pero hindi ko kaya yun. Oo, tamang ano lang, rides lang. Pag maluwag, dagdag konting bilis hanggang 80. Kung medyo alanganin, tamang 60. Ayun na yun.
Ay, mapansin nyo mga kabags TV yung gas natin, oh. Ayan. Ilang araw ko na magagamit ito, pabalik-balik. Kung ang biyahe ko, Taguig at saka Manila, itong tinadaanan natin, ay siya. Abutin ako ng 3 to 4 days bago ko yan matampasan ulit. Ganun katipid yan. Mga siyempre pa po. So ito yung ma-experience yung mga kabags TV pag dumaan kayo sa Osmeña Highway ng rush hour. Medyo maluwag pa nga ito eh. Kasi may mga pagkakataon talagang halos wala nang galawan. Mga ganitong oras. Buti ngayon, kahit pa paano gumagalaw tayo. Tsaka di ko napapansin yung biyahe. Kasi panay ako salita dito. May advantage din talaga, no? Panay ako salita dito, di ko napapansin na nandito na pala tayo sa location na ito, no? Tapos, syempre, dahil meron akong GoPro, may security na rin tayo, di ba? Meron tayong recorder na nangyayari sa ating harap. Yun, oh, kita mo. Nakakatakot, no? Parang, ano? Pati ko nga mga kabags TV, pagdalanganin, wag ka lumusot. Pero, kaya naman, sige. Basta ingat lang. Ayun. So, yung GoPro natin, hindi ko alam kung tatagal hanggang sa makarating tayo ng Manila. Pero kung hanggang man siya abutin, eh, hanggang dun lang po muna yung ating video mga kabags TV. Pero kung aabutin hanggang sa dun sa Manila, ay di mas maganda. Matagal-tagal tayo magkukwentuhan dito. Ayun, so lusa tayo dito. Ang maganda mga kabags TV, pagka itong Honda Fit ang dala ko at hindi yung Borgman, mas madali ako lumusot. Though, ayaw ko namang ilusot yung Bergman. Medyo may kalakihan nga lang siya at mahaba kasi nagdagdag pa ako ng max. Pero kaya naman. Pero kung para, mas madali itong gamitin pagdating sa traffic. Pero kung pagdating sa marami kang dadalhin at kailangan mo motor, yun talaga yung bagay na gamitin. Kasi kapag yun ang gamit, daming pwede mailagay. Kung mapansin nyo mga kabags TV, yung footboard nya walang harang. Parang siyang ganito, maluwag. Napakarami na pwede mailagay doon. Ayun, so ingat lang kakasingit, ingat tayo sa pagsingit. At ewan ko ba, kasi may mga motor na tinatanggal nila yung side mirror nila, no? Eh hindi motor, mga rider. May mga rider ng motor na tinatanggal nila yung side mirror nila, no? Hindi nila nakikita kung gaano ka-importante yung side mirror. Kasi ako lagaw dati yung side mirror eh. Kasi hindi mo alam, baka mamaya pag lagay mo sa kanan or kaliwa, may sisingit ba? May biglang papatakbo pa una, hindi mo nagsisignal or nag-warning mo lang kahit buhina. Ito na lang mag-adjust. Yan, pag mga ganitong oras talaga, grabe ka traffic. So, gamit talaga ang motor mga kabags TV. Pero kung gusto mo talaga komportable at hindi naman sa'yo problema ang oras, marami kang oras, okay sa'yo coach kasi naka-aircon, diba? Pero dahil sa aking sitwasyon na mas gusto kong makarating ng mas madali sa aking pupuntahan para hindi sayang sa oras, nagmumotor ako. Meron naman tayong sasakyan, pero ginagamit natin yung sasakyan pag meron tayong mga gamit na dadalhin or dadaan tayo ng expressway at kailangan natin ng maraming gamit. Ayan.
At ang dahilan naman kung bakit ko naman gusto magkaroon ng 400cc ay para mas makarating tayo sa mga lugar na pupuntahan natin, nadadaan tayo ng expressway. At di ko naman kailangan magdala ng maraming gamit. Diba? So, ganun ka-importante yung mobility, no? So, ako, may budget pa ako. Bibili ako ng helicopter o aeroplano. Grabe, tas ang pangarap, kamilipat. Ayun, mga Kabags TV. Malapit na tayo. At recording pa rin yung ating GoPro. Pasensya na kayo mga Kabags TV kung pagka na-upload natin itong ating video, medyo malabo. Pag may budget na tayo, bili tayo ng medyo maganda-gandang quality ng camera para at least mas malinaw yung napapanooran nyo, di ba? Habang nagkukwentuhan tayo. Ayan. Yan. So itong motor naman na ito, hindi ko naman to ginawa para may pagkarera at may pag-unahan sa kanila. Ginawa ko lang ito, depende sa aking gusto sa kanya. Eh, yung iba naman, di natin masisi kung gusto nilang palakasin yung kanilang motorcycle. Hindi ko sila, hindi ko sila dyan kukontrahin. Go ahead lang. Sa gusto nyo. Saan kayo masaya? Sabi ko nga, kung gagawin niyo yan, sisipin nyo rin na magtabi, mag-ipon, ayan. Merong budget pang upgrade, may budget pang ipon, diba? Kasi wag nyo rin isipin na motor lang lagi yung parang buhay, diba? Katrabaho lang kayo para sa motor, diba? Kung single ka, wala ka pang pamilya, at lahat ng pera mo nilalagay mo sa motor mo, eh medyo siguro hindi naman kita ko kontrahin dyan, no? Siguro magbibigay lang ako ng advice na kahit pa paano siguro kumurot ka ng konti tapos itabi mo. Ayan. Kasi alam mo yun, yung pakiramdam na meron kang mauhugot ka, diba? May kasabihan nga eh. At pag may sinuksok, may madudukot. Sa akin naman kasi kung ganon yung sistema na gagawin, no? Yung kung may tinabi ka, isipin mo to, meron kang kailangan na importante at kailangan mo ng pera. Ngayon wala kang naipon, kanino ka pupunta, diba? Unang-una pumunta ka sa mga kamag-anak mo, mahihiram ka, diba? Ang mahirap lang, no, kung sila kailangan din nila, hindi mo man sila mapilit, ayaw magagalit. Kasi unang-una hindi naman sila nag-ipon para ipautang sa'yo, diba? Kung may pahiram sila kahit pa paano, matuwa ka na dun. Ngayon, dahil sa party mo at ma-experience mo yan, well, hindi naman ako perfectong tao, mga Kabags TV, no? Ay bibigyan lang tayo ng advice at hindi man ako mayaman, no? Kwentuhan lang. So para naman sa akin, kung ganun na tarating talaga yung mga ganung times, mas maganda mag-ipon ka kahit papaano para isipin mo na pag kailangan ka, sino yung uutangan mo. Imbis na sa kamag-anak ka pumunta o pamilya mo man yan, kapatid o magulang, imbis na sa kanila ka pumunta, ang unang mong pupuntahan, sarili mo mismo, diba? Uutangan mo mismo yung sarili mo. Ganon, diba? Utangan mo sarili mo, tapos bayaran mo rin. Ano ba, nakaipon ka ng 50,000. Ayan, nakaipon ka ng 50,000, tapos nangailangan ka ngayon ng 50,000. Kailangan siguro para sa pamilya. Ayan, siyempre pag pamilya, kailangan talaga. At alam mo naman yan, kung ano importante at hindi, kung makakategorize mo naman yan. Kapag kailangan at meron ka na yung 50, diba? Utangan mo yung sarili mo, kunin mo.
magagamit mo. At least wala kang utang or hindi ka makakautang sa mga agency na may interest kasi medyo mahirap yun pag may interest na. Okay na yung makautang kapag minsan pagka walang interest, okay na yun eh. Kailangan mo na siyang bayaran na yan sa napagkasunduan na panahon. Kung gusto mong magbigay kahit pagkano, bukal sa loob mo, hindi, sige lang. Pero kung isipin mo, di ba? Mas maganda yung uutang ka mismo sa sarili mo mismo. Tapos, pagka nagamit mo na yon, mag-ipon ka ulit. Pagdagan mo yun, pagka halimbawa, mga bonuses ka, lagay mo dun. Tapos dapat may target ka, di ba? Ito ka lang. Kasi may stage yan, after mo makaipon, next, anong gagawin mo, di ba? Gawa ka ng paraan para ma-multiply mo yung pera. Usapang pera tayo, no? Ay mga bags, di ako mayaman, ha? Ano lang, bigay lang tayo ng tips, kwentuhan lang tayo dito. So yun, lahat naman tayo kung tutusin gusto natin yumaman eh. Ang tanong lang eh, anong ginagawa natin para yumaman o? Eh kahit ako guilty ako dyan eh. Kaya sino ba ako para magbigay ng advice pagdating sa mga ganyang kaperahan? Ano lang, advice lang o tips lang na baka kahit pa paano ay makamulat ng inyong kaisipan. O diba, nagkukwentuhan tayo mga kabags TV, dito na tayo. Ano lugar to? Pero palabas na tayo ng ano, malapit na tayo sa Ross Boulevard. Yan o, tapos avenue yata yan eh, nakikita natin. Ayun, layo na ng kwentuhan natin, kanina lang nasa motor tayo, ngayon dito na tayo sa ano, sa ating piso coach, coach, wealthy coach, wealthy coach, hindi tayo mayaman. Pangarap lang yumaman. Pero hirap din kasi pagka masyado mong ano, no? Well, kung nasa puso mo talaga, no? Gusto mo talaga yumaman, eager na eager ka yumaman, go ahead, wala mong ipigil. Kanya-kanya ng pananaw eh. Yun nga lang, huwag kang maiinggit dun sa mga taong bakit sila merong ganito, merong ganyan, no? Ang ganda ng pwesto nila sa mundong ibabaw na ito, no? Nandun sila sa itaas. Kaya mo sila sisisihin kasi kahit sila, grabe yung pinagpaguran nila para dyan. Dugo at pawis yan. Kaya ikaw, kung gusto mo gano'n, mag-sumikap din. So yun mga kabags TV, Top Avenue nga ito nakikita ko, no? So lalampas tayo dito at ano na yun, Ross Boulevard na. At siguro pagdating natin doon sa may Ross Boulevard, paglabas natin, doon ko na muna tatapusin yung ating video at talagang makaabutin o kakayanin ng ating GoPro yung charge pa na ito na natitira sa kanyang battery, yung power niya, kung abutin pa dun hanggang doon sa may Ross Boulevard. Ganda ng panahon, no? Alam niyo mga bags, ang isa sa masarap pag motor yung hangin eh, no? Napipil mo siya eh. Pero masarap rin magkotse mga kabags TV. So sabi ko nga may kanya-kanya silang pakiramdam. Iba yung pakiramdam pag nakasakay ka sa kotse, iba pakiramdam pag nagmumotor. Hindi ko sinasabi na porket nakamotor ka mas masaya pag nasa loob ng kotse kasi komportable, may aircon, nakaupo ka lang, relax. Pero masaya din magmotor, diba? Kahit 125cc lang to, 110 nga lang itong Honda Beat eh, masaya magmotor, sarap. Talaya po. Kaya so iba yung pakiramdam. Ang advantage nga lang at disadvantage, pag nakakotse ka, ang advantage yan pag mainit
Yun talaga. Naka-aircon ka, di ka talaga mainitan doon. Mas maulan, okay lang. May bubong. May shield. Like na pagka may motor. Advantage muna tayo dito sa motor, no? Pag traffic, ayan. Pag traffic, pero mas masarap pag mag-road trip ka itong motor. Pero kung maramihan kayo kotse, syempre kanya-kanya talaga silang katangian, no? Depende na sa'yo kung paano mo sila gagamitin. Diba? Kung paano mo sila i-utilize. Diba? At syempre, yung pag-utilize na mayroong pag-aalaga. Bakit naman kung basbasan ka, di ba? Di ka maalaga. Madali masisira. Ayan. Stoplight. Pagtapos na ito, meron pa ulit isang stoplight doon. So, hindi ko sure, baka meron pang kasunod yun. Tapos yun, may palabas doon, fountain. Ayan. Hanggang doon ko na lang muna patapusin yung ating video. At sa inyo pa lang lahat mga Kabags TV, no? Totoo yan, monetize na tayo. Nasa 2,000 subscriber na tayo mga Kabags TV. Pero hindi ko pa rin inaasikaso yung yung monetization yan, no? Though mayroon na tayong kahit pa paano, akalain mo yun, no? Mga pinagagawa natin kung ano-ano. Natanggap tayo ng kahit pa paano sa YouTube. Hindi naman yun talaga pinaka-goal natin, no? Teka, nakag-rent ito kanina, hindi ako nag-go. Yun, no? So, di ba? Ang goal mo naman kung bakit ito ginagawa is siyempre kasi gusto ko siya. Hindi ko man naisip na tungkol sa pera kung bakit natin ito gagawin. Ginagawa ko ito kasi gusto ko itong ginagawa eh. Isipin mo, nagbabiyahe tayo, di ko napansin ng biyahe natin dahil sa kwentuhan natin, di ba? Kayo, andyan. So, gusto nyo, kape, di ba? Kwentuhan lang tayo dito. Kung may gusto kayong pag-usapan natin or topic, sabi lang kayo. Chat kayo sa comment section. O anong pwede natin pag-usapan pag nasa biyahe tayo. Ganda na panahon, no? So, ito yung tinutukoy ko mga Kabags TV. Meron ditong fountain. Ayun. At doon ko, dito ko na muna tatapusin itong vlog. At buti at kinaya nitong ating GoPro yung power. Ayan. Papasin nyo, ayun, no? May mga painting pa dito may binibenta. So yun mga Kabags TV, hanggang dito na lang po muna. Ayan. So dito tayo sa may aristocrat, restaurant. At yung Ross Boulevard na yun. So yun yung Manila Bay. Ayan, di ba? Ayan yung Dolomite. Dolomite Beach. Dolomite Beach mga Kabags TV yan dyan. So hanggang dito na muna mga Kabags TV. Salamat po sa inyong lahat ng sumusuporta. Sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, kung gusto nyo mag-subscribe, subscribe lang po kayo. At kung ayaw nyo, okay lang. Kwentuhan lang tayo dito. At hanggang sa muli, salamat po.